Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. City, para mga kabataan laging mapaigi. Search mo to sa wiki, wala pa to sa CD. Layuning mapabuti mga mahal naming kidi. Nagbibigay ng mga gamit sa eskwela. Kung sila'y nagugutom, may almusal pang kasama. May mga palaro at iba't iba pa. Kahit saan kabanda ay pupunta sila. Kung saan may kabataan, makikita mo sila. May kunting katanungan tapos may premyo ka na. Huwag kang mag-alala, bahala sila. Maganda kung ito hatid aral dala nila. Maagang natuturuan mga ito, hatid aral. Special feature talaga to para sa mga bata. At maaari din sa mga isip bata, ano? Kasi sabi nga nila, to be a teacher means to say you must also go to the level ng bata. At nakikita ko, naalala ko nung araw yung palabas sa Channel 2 ba yun, Channel 7, yung Batibot, at saka yung Kulit Bulilit, are portrayals ng mga acting group na para pakita nila na nakaka-relate sila sa bata. Even lahat po tayo, nagkakaroon tayong tinatawag na baby talk. We can also have a baby childish relationship that we have to act the way they do for us to get to know them. Kaya dito po sa Hatid Aral, we're really reaching out to the kids, to the young kids, especially in terms of learning. All right? So, Teresa, introduction natin dito si si ang ating ating mga brother special guest. Hayashi, Founder ng Hatid Aral. Bumati ka, Of Brother course, Hayashi. si Brother Manny, isang very good sponsor ng Hatid Aral. Okay, introduce yourself. Hello, good afternoon po sa lahat ng nakapanood po ngayon sa live ng Facebook ng Margo TV. Maraming salamat po sa pag-invite. Tito Bob, maraming salamat po ma'am. Maraming salamat po. And then binigyan nyo ng pagkakataon ang isa sa pinaka mahalagang pagkakataon sa amin sa Hatid Aral sapagkat ngayon na po kami nagkaroon ng pagkakataon na makapagsalita lalong-lalo na po sa ganitong show. Yes, po. Yes. Wonderful. Pakilala natin nga pala ang, of course, ex-barangay chairman ng Payatas. Proud to present to you, Brother Manny Guarin. Yes. Yes, magandang hindi na po maulan na hapon po. Salamat naman po na wala na si Emong By the way, ako po si former barangay captain Manny Guarin ng Barangay Payatas. Na bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon at sana po wala na po sanang bagyo. Napakahirap po ng hindi tayo makapaghanap buhay. So good afternoon po sa lahat ng ating mga televiewers. Ika nga sabi nila, ang tinatawag natin ngayon may bagyo. Yan yung tinatawag na physical na bagyo. Pero sa tinatahak ni dating ni former barangay chairman Manny Guarin, ang pinagdaanan niyang natulungan sa Barangay Payatas ay ang mga pagsubok sa bagyo ng buhay ng bawat citizen ng kanyang nasasakupang barangay. At napakarami niyang naibahagi na performance achievements alang-alang po sa larangan po ng pagmamahal sa kapwa tao, kapwa community members po at marami po siyang na-reach out sa atin. Alam po naman natin, kaya po natin naimbitahan ang ating butihing ex-barangay chairman is because we know he has something to report to us that we don't know. Mahirap yata maging barangay chairman ng wala kang report na hindi ka kilala. Pero the moment they learn about sino ba si ex-barangay chairman Manny Guarin, I think this will be a very good information. So is it proper, chairman, kung okay lang, we get to know yung interview sa'yo sa talambuhay mo? Yeah, lalo na Tito Bob, he's one of the biggest sponsor of Hatid Aral. Dapat na pinapalakpakan natin. Salamat po. Biro mo para mag-sponsor. Alam niyo po, sir, ang Barangay Payatas is composed of 200,000 people yung population namin. We have 80,000 registered voters ng Payatas. Kaya sari-saring problema po kinakaharap po doon. Simula po sa mabuo na pinanganak po yung tao doon hanggang sa siya ay mawala, mamatay. Problema po ng barangay ho namin yan. Alam po ninyo, napakahirap po talaga. Pero masaya po tayo dahil nakapaglingkod po tayo kasi galing po tayo sa wala. Kanya alam naman po ng ating mga
constituent sa ating barangay na yung ating pong yung pagtulong sa kapwa. Yung napakasarap po kasi dapat na maramdaman na ikaw ay nakakatulong. The best po yun. Hindi mo kanya para ka nakaka-addict to sa kapwa mo, especially dito sa mga kapatirang akro, yung mga kapatiran natin. I'm proud na I belong sa Alpha Kappa. Ayan po, Skeptron Brad Manig Guarin. Oo. Yeah. Napakalaking bagay because actually sa totoo lang ang mga akro ay to the levels na po ng mga congressman, mga mayor, mga barangay chairman. At the same time po, may senador na rin. Hopefully, will be able to incorporate lahat po ng mga pwedeng gawin Yes. ng isang humanitarian organization. And dito po kami nagsisimula at alam po namin ng Barangay Payatas ay isa sa pinaka-model na barangay na pagbigyan natin ng klaseng iba't ibang likaw ng bituka, ang mga tao diyan. Of course, pakinggan naman natin si Chairman Hayashi upang magbigay tayo ng maiksing history ng kung paano ba nagsimula ito. Kasama mo yung mga co-founders mo sa Hatid Aral. Actually po, siguro para mas known din po, ako po si Charlene Gonzaga. Yung Hayashi po is my name of my Facebook po. So, my name is Charlene Gonzaga and then taga Payatas po, residente po. Actually, medyo paiikliin ko lang po yung kwento. Isa po itong kwentuhan ng mga founder or leader ng bawat grupo. Especially po ng mga Skeptron ng Payatas. Council dati, binabati ko kayo mga Brad. Sana napapanood nyo to. Napakaganda na ito. Brad Januel, Valencia, Tumbagahan, Empante, sa lahat ng mga founders, kwentuhan lang siya. Kasi po, lahat po ng chapter, tumutulong na po. Usual na siya eh. Kasama si Joel Infante. Yes po. Kasama po namin siya dyan. At yung kanya kapatid si Kiko Infante. And then yun po, kwentuhan lang po. And then sabi ko, bakit hindi tayo mabuo ng grupo? Kasi iba-ibang chapter eh. So, buo tayo ng grupo. So, naisip ko po yung Hatid Aral. Especially po yung Hatid Aral, ang focus po talaga niyan, out of school youth. Kasi po, aware naman po tayo, pag sinabi niyong Payatas, hindi siya pasukin ng mga tao. Kahit sumakay po kayo ng taxi, hindi kayo ihahatid sa Payatas. Ang lagi sabihin, delikado dyan. Kahit bata pa lang dyan, iba na ang ugali, etc. So kami po, natakot po ako bilang sa mga kabataan kasi laking Payatas po ako eh. Natatakot po ako na pag sinabi, hindi ako magiging proud na maging Payatas boy kasi nakakatakot po siya. So doon po namin siya nasimulan. Binubuo po namin yung Hatid Aral 2012. Pero pasok po namin siya sa registered ng SEC po is 2014 na po kung hindi ako nagkakamali. So may 2 years po kaming pagtulong. Nag-vesting kayo for 2 years. Kaagapay po namin dyan si Cap Manig Guarin. Actually, siya po ay member ko ng Payatas Campo Chapter. Lahat po ng kailangan ko, Brad, baka naman, konting siko na, problema dyan, Brad. Ako ba, napakabuting kapitan. At masasabi ko po, siya po talaga yung umayos ang Payatas. And then sa lahat po, alam pa natin, napakabigat sa lahat po ng pangangailangan ng Hatid Aral, especially po pagkain ng mga bata, school supply po, siya po yung may pinakamalaking nako-contribute sa amin. Alam po ng mga taga-Payatas yan at alam po lahat yan ng mga nakakilala sa Hatid Aral. So mas ngayon mas established na po, kaya gaya po, naimbitahan po kami ng Margo TV. Nagpapasalamat po kami sa inyo. And then, sana po, mas lumaki pa siya yung TV show na to at mas makilala pa po yung Hatid Aral kung ano po yung advokasya na meron po kami. Maraming salamat. Yes. Yan, so napakaganda, Teresa. No? Meron ka bang itatanong sa kanila? Tito Bob, interesado lang ako kung paano talaga sila gano'ng kadaming estudyante kaagad ang hinahiya na invite nila para mag-aral at magturo din sila. Actually po, ma'am, kung gusto ko lang po i-specify para po mas malinaw, hindi po kami mga graduate or teacher po talaga. Gusto lang po namin ipaalam yun. At masasabi rin po namin na kapos din kami sa kaalaman. Pero ang gusto po namin ipakita rito yung respeto sa kapwa-tao kung paano po siya gagawin. Especially po kasi sa lugar po namin, hindi na po siya nagiging aware. Dahil sobrang busy po ng mga magulang. Yes. At hindi na po naasikaso yung mga bata. So kami po, every weekend, sa tulong po ng brad ko na si Cap Manig Guarin,
Siya po magbibigay ng pagkain, kami po yung sa actual, tuturuan po namin na po at opo, marunong pa po ba kayong gumamit? Sino si Papa? Sino si Mama? Ano po ba yung laro na alam ninyo? Kasi baka usual yung alam nyong laro, hindi na siya yung Pilipinong laro. So mostly parang moral values. Yes po. Doon po kami nakatutok. Opo, tama po. Pero paano yung iba nilang edukasyon? Kayo rin ang tumatayong guro? Actually, ma'am, meron naman po nakapag-aral naman po tayo kahit papano. So, tinuturo lang po namin yung mga basic 1+1, doon po sa mga hindi po talaga masyado pang maalam, yung mga hindi pa marunong magsulat, ginagabayan po namin nila Sis Maui, nila Brad Virgilio. Kung makikita nyo po sa mga previous videos namin, pwede nyo po kami silipin sa One Acro Pagkakaya sa page and Hatid Aral organization page, makikita nyo po doon. Every po na event namin, nandun po lahat yun. So, yun po. Importante marunong magkwenta. Yes po. Diba? Tama po. Kwenta ng pera, kwenta ng bibilhin, Opo. gastos. Opo. So bali hindi lang talaga para tinatawag natin foundation or tinatawag nating yung formative, no? Opo. Ng kabataan, but rather of course syempre magaling ka nga sa formative years na train mo yung bata tapos hindi marunong magbilang ng pera, ganun ba yan? Napakalaking bagay na. Opo, tama Merong po. marunong mag-counting. So sabi Tama nila kumpleto ka sa moral upliftment o nabigyan ka, dinevelop ka bilang isang mabuting Kristiyano o mabuting Muslim o mabuting tao. Pero kailangan din siyempre, number one talaga yung tinatawag natin na napakahalaga, tayo magkaroon ng tinatawag na pamamaraan kung paano naman may hanap buhay. At kung may hanap buhay tayo, marunong tayong kumita. Ngayon, kung sabi nga, pag kumikita tayo, marunong ka na magbilang. Marunong ka na, minsan, di ba? Ayaw nga pala, babalik tayo kay Chairman. Chairman, bali, kanina nagkakwentuhan tayo. Sabi mo, meron kang pinagmulan na humble beginning. Pwede nang i-share mo sa amin kung paano nag-start ka? Yes, Brad. Tayo po galing mo sa baba. Basurero po tayo. Just like yung istorya ng buhay ni Isko Moreno, Mayor Isko Moreno, galing po tayo dyan. I've been in the Smoke Mountain po ng Payatas. Kami po yung unang tao dyan. Wala pong isang mukha lang po kami, magkakilala kami nung araw. Galing po tayo sa baba and then naging na-employ po tayo sa gobyerno, sa MMDA for 18 years. Nakapag-silbi po tayo. During my school days, working student po tayo. Naging security guard, waiter tayo. Scavenger, ganun po. Ang mga pinagmulan po natin until ako po ay graduate ng criminology way back. Graduate po ko ng 83 ng Philippine College of Criminology. And then nakagaroon po ng pamilya. Ayun. Naghanap buhay ng negosyo. Meron po tayong hauling services sa ngayon. Na nakakatulong po tayo dito sa ating mga kapatirang Acro. Dahil alam po natin, gusto po natin, especially yung ngayon, nawawala na yung GMRC. Yung good manners and right conduct. Yung po yung nakikita ko namin na napakasama ng hindi na yata marunong sumagot ng opo, nawawala na tayo pag amin-amin. Tama po. Sa ating mga magulang, di ba? Mga nakakatanda. Para nag-aapira na lang ngayon, nakakalungkot Pero Tito Bob, ang pinaka-importante, binibigyan nila yung mga bata ng self-importance, self-esteem, and parang responsibility para maging kaaya-aya naman ang kanilang pagkatao. So, yeah, that is very important. Yeah. Self-esteem ng isang bata. Sa totoo lang yung tinatawag natin, magandang tanong kay Brad Hayashi to. Yung first time ang mahirap pag-aralan bilang isang magulang, no? Bilang isang magulang na lang. Yung ano ba yung iniisip at nararamdaman ng iyong anak? Diyan daw nagsisimula yung tinatawag na learning starts at home. At parang yung bata gusto mo siyang ma-communicate. Until nagkakaroon muna tayo ng non-verbal,
communication. Yan yung mga hindi tayo nagsasalita hindi tayo nagsasalita pero nagsisenyasan, nagpapakiramdaman, no? At ito nga tinatawag na non-verbal expressions ay nai-establish po yan during the early formative years ng bata. Kaya nga nagkaroon po tayo tinatawag na iba, ano yan, nursery na kaagad, 3 taon pa lang. So many people really, let's all consider that yung pong development ng brains ng bata, maging po sa kanilang emotional intelligence, minsan po advanced. Hindi natin alam kasi po sa mga kinakain, sa mga modern science, ano? Iba na ngayon eh. So sa madaling salita, ito pong learning process na to ay tayo na rin na nag-aaral kung sino tong batang to. Kaya hindi po katulad nung araw, one-way traffic po. Ako teacher, sundin nyo ko, and then tatapusin ko yung sasabihin ko sa inyo, you must memorize and understand. Kaya po yung mga practical values like yung lalo tungkol sa GMRC, napapabayaan kasi po nag-focus na tayo dun sa tinatawag na learning at sinunod lang po natin yung pag-aaral base po dun sa sasauluhin to, may memorizing to. Kaya yung bata po at yung mga tao during those years only learn to memorize. Pero may mga bagay pong hindi natin kayang iapusin na nakaka-apekto ng tinatawag nating moral foundation. At pag yan po sa tinatawag natin formative years po, 3 to 5 years old po, yung bata po kailangan po yan, na-i-influence pa natin yan. Nakakita pa sila ng mga good values, nararamdaman nila yan. Ang tawag po dyan, positive aura, positive vibes. Diyan po muna mga bata sensitive. Kaya pagdating ho ng panahon, napupunan natin na pag tumanda siya, may mga sensitivity siyang issues na ayaw niya. Ayoko niyan. Bakit ayaw mo? Kasi nung bata ako parang hindi ko gusto yung ganyang gawain. So may mga choices sila of becoming in good behavior. Kaya yung po tinatawag natin. Kaya yung problema ho, kung nakakalimutan ito, nakakaligtaan, hindi naman na po natin sinisisi ang mga magulang. Kasi po, pag nagtatrabaho ka talaga, mag-asawa pa lang kayo, kumakayod kayo, talagang yung time nyo talaga kung paano kumita. Yeah. Sabi nga ni chairman. Siyempre, pag kumikita ka, minsan, yung bata na pabayaan mo na. Minsan naiiwan sa lola, minsan sa tita. At ang malungkot, marami rin pong bata na napapariwara kasi pag wala yung magulang, yung mga bata po, yung kapitbahay. Yeah. So pag uwi yan, marunong na po magmura yung bata. Hindi na po siya marunong ng po at opo. Diyan po pumapasok ang hatid-aral. So dito po sa atin, lumalabas po, hindi po academic lang ang hatid-aral. Tama po. Ito po ay practical learning, ito po ay through emotional intelligence ang approach. Yes. Yung kung sabi natin, hindi po brains ang ginagamit eh. Ginagamit po yung damdamin, pakiramdam, na para mawari na yung kinakausap mo, kahit nga hindi kayo nag-uusap, sa mata lang, nagkakaintindihan na kayo. Yes, yes. Di po ba, Chairman, di ba minsan kayo po yung may asawa, no? Opo. Opo, Isa lang po. Isa lang, okay. So meron pa tinatawag tayo na minsan isang tingin lang ni Mrs. Nakaintindihan na po. So more or less ganun po ang naintindihan natin sa simulain natin doon sa hatid-aral. Oo. Yeah. Baka may gusto pa silang sabihin. So finally, anong pinaka-words of wisdom natin? Ako po siguro, pwede po bang magkwento? Meron pa po ba pagkakataon? 5 minutes. 5 minutes pa lang po, bibilisan ko po. Balik kanina ko pa to naiisip pero sige po, medyo mabilis lang. Actually, meron po akong isang kwento. Mount Puray po. Mount Puray po yung ginawa namin. Ito, simple. Hindi ko lang alam kung medyo kapupulutan ng aral, pero isa po sa dumukot po ng puso ko. Would you imagine po isa pong indigenous people? Nagluto po kami ng isang kalderong mami. Would you imagine po, hindi pa pala sila nakakatikim nun? Mami. Hindi po. As in po, nung mami, yung noodles na yun, wala silang idea na may ganun palang lasa. Would you imagine, wala po kami mangkod that time kasi sobrang hirap po ng pag-akit namin ng bundok. And then, ang ginamit po namin, uso pa kasi sa kanila yung parang dahon ng gabi, parang gano'n. Tapos pagkatapos po nila kumain, alam po sinabi nila, Sir, maraming salamat po. Parang birthday po namin ngayon, lahat. Prospective po namin doon, Ma'am Tita Bob, is 100 beneficiary. Pero inabot po namin to ng 300 beneficiary. Wow! Talagang pinilit po namin na magkaroon po ang bawat isa
na kung ano man po yung mapapakinabangan. Yan, oo. Yes. Actually, nakakatuwa, no? Ang mahalaga dito sa ating guesting for today, dahil kasi nga, tayo kapos din sa panahon, pero sa susunod po naman, every Friday po, tabayanan niyo po ang ating segment ng Hatid Aral. Yan po yung tip of the iceberg lang. At ang mahalaga po, nandito po yung nagkwento tungkol sa foundership ng Hatid Aral, na si Brad Hayashi, in short, Teacher Hayashi. Thank you po. And of course, napakahalaga nandito ang ating barangay chairman natin na si Brad Manny Guarin na nag-signify ng kumbaga launching ng proyekto dito sa atin sa media, social media na mag-ere dito sa Margo TV Philippines. So, bali, hingin ko lang final word of wisdom ni chairman para to wind up ang ating programa. Yes, unang-una po, nagpapasalamat po kami sa Margo TV Philippines na nabigyan po kami ng pagkakataon para makapagsalita. Maraming salamat po. At ang inyong dating punong barangay na parati nakasuporta po sa Hatid Aral na yan. Kasama nyo po kami para hubugin at tulungan ang mamamayan ng Barangay Payatas. Maraming salamat po. O yan, so bali tawagin na natin yung dalawang kasama natin, mag-selfie na kayo dito para may isang final picture tayo para magsara na tayo. Maui and Bear, join us here para sabay-sabay tayo maggagawa. Meron po tayong hand sign dito, Hatid, Saya. Hatid ba pa? Hatid, Saya. Hatid. Ito po, may ganyan yung Okay. Saya. Hatid ba pa? Ayan. Ayun po. So bali ngayon po, maraming salamat for watching us. Teresa, thank you for joining us together. Yes. Very proud tayo sa segment nating Hatid Saya, Hatid ba pa? At Yes. asahan With natin. gratitude and Thank you po. Gratitude, right? So we're working here together as a team. And of course, thank you for joining us today. Salamat Okay. po. Thank you. Chairman Salamat Guarin, din po. Salamat. Founder Hayashi, Maui, Maraming salamat. and Bear. Okay, thank you very much for watching this program for today dito sa programang Hatid Saya, Hatid pa. And of course, we're very proud to present to you every week, every segment, every Friday, 3:30 to 5 p.m. Nandiyan po yung Hatid Aral. Okay, so again, thank you very much and see you next Friday, which is August 1. Salamat. Alright, Salamat po. so thank you very much sa programang pinamagatan natin. Tito Bob presents Dito ba? Hatid Saya, At Hatid Iba. Iba.